Sa pagre-remap natin, meron akong napansin ditong hukay sa gilid ng mga malalaking bato. Bakas ng mga treasure hunter. Wow. Ganda pa ng hangin, lamig. At mayroon pang that big hole. Purmangsi. Kung sino man yung nagtrabaho nito, shout out sa inyo mga boss. Wow, grabe, ganda. Kaya pala binutasan nila to para mahukay. Ito yung malaking decoy sa kanila. Kung baga na-decoy sila, nalinlang sila sa ganitong marka. For sure, ang gustong papakuha ng mga sundalong Hapon nito sa panahon na to, noong una, yung mga counter sign na kinalat nila. Ang iba is ibinaon dito sa ilalim, at saka yung iba ay purpose para lang na maguhuan yung mga tao. Kalain mo, tignan mo yung pattern na ginawa nila. Una, pattern, itong bato, malaki, singlaki at maliit. Ngayon, para makuha to, yung kibali tinatsansyang prospect na deposito dito sa mga bagong nagtitreasure hunting. Kasi may object naman talagang makukuha dito. Ang una object is treasure sign marker, o wood ba, woods, metal or stone lang ang makuha na marka sa ilalim. Ang problema nga lang, kung may makuha ka man, paano mo siya ihambing o ihalin tulad sa paligid kagaya ng binabase ko, or kaya paano mo siya hahanapin, paano mo siya i-translate para ma-solve mo yung puzzle at saka yung pattern. Ang ginawa nila ito is strap, maliban kung may makuha kang marka sa ilalim. Hindi gaano kalaki, sinlaki ng ulo, kamay, yung mabitbit lang ng isang tao o dalawang tao. Una, pagtrabaho nila dito, possible, una kukunin nila itong bato, parang sombrero. Pero dahil malaki siya at hinarang yung isang bato doon na mataas, pwede siyang direkta, ito na lang yung kukunin nila. Gagamitan ng chain block sa panahon ngayon. Dito tayo sa gilid ng Pangpang at saka top mountain dito. Sasabihin ko lang sa inyo. Pag makuha tong bato, isusunod din naman nilang kunin itong bato rito at itong bato sa kalapit sa atin. Kasi pwede itong mahulog. Ngayon, para hindi sila delikado, pagtapos nilang kunin to at saka dito, ito, yun naman susunod. Kung kukunin nila yan, pwedeng ito na direkta yung mahulog sa ilalim. Nilagyan lang ng maliit na bato sa ilalim, di gaano kalaki, di gaano kaliit. Sakto lang. Di siguro mabuhat ng 1 to 2 tao yan. Depende sa pagkakita natin. Pag mahulog yan, sigurado patay yung mga nagtitreasure dito na sumusunod. Ganyan yung trabaho ng mga Hapones at saka Korean engineering dati. So di ko sinasabi sa inyo kasama tayo sa paggawa dito sa paano na yon, kundi ma-analyze mo naman sa mga ginawa nila. Isipin mo, kung may utak ka, talagang masosolve mo yung pattern. Kung malawak yung pag-iisip mo, sabayan mo lang ng imahinasyon. Ganun lang. Ngayon, dito tayo sa paano isolve to. Una, paano isolve tong ganitong klaseng marka? Simple. Tignan mo siya ng buo. Kung ano ba yung sa tingin mo nakikita mo sa kanya. For sure, yung malaking tipak niyan, normal na. Sa paano na yan ng mga sundalong Hapon, for sure. Kasi wala naman tipak dito. Wala silang binasag. So, normal na yan. Ito, ang topic natin. Paano yan ma-solve yung puzzle?
Hindi nyo alam, di ba? Para sa akin, paano siya i-solve ang pattern? Ito lang. Tignan mo buo yung bato. Yan. Tignan mo buo yung bato. At ito. Ano sa tingin nyo nakikita ninyo? Ako may nakikita na ako kanina pa. So may mukha ng tao, di ba? O hayop. So ganun siya. Ibig sabihin, ang ditong bilog na malaki na to, hindi siya tinutukoy na flashlight. Ang iba kasi, yung pag may malaking bilog dyan na direkta o kaya sa ilalim. Para sa akin hindi pwede. Babasahin talaga, tignan buo yung bato. Para sa akin ito siya is ang puzzle kasi at pattern na ginawa nila. Ito siya ay bilog, ibase natin sa mukha ng tao, mata, ilong at saka bibig. Ito siya ang bibig, nakanganga. At ito sa isa ay isang mata rin niya. At ito sa gilid, isang malaking mata na nakapikit. Ngayon, sa tingin nyo, saan siya nakatingin? Mga boss, sa tingin nyo, saan siya nakatingin? Hindi nyo pa rin alam. Sa iba, dito sa baba. Dahil sa ganyang slash na yan at saka dito. Ngayon, para sa akin, nakatingin siya mga boss dito sa gilid. Dito niya itinuturo sa gilid ang klaseng marka na to. Ito, nakatingin siya sa dito na parte. Sa bandang southwest. Yung puntarya niya. Kahit na di natin banggitin yung compass. Ito lang yung pattern, i-solve siya. Nakatingin siya dito na parte. Ngayon, paano nalaman naman natin dito siya ang travel. Ngayon, saan naman siya mababase, makompare itong mga dot na to? Simple lang din mga boss. Itong dot na to, ibase natin, bilog, at saka para siyang kawa. Hanapin mo lang yung bato to actual o lupa na malalim na parte, na parang kawa. Alam niyo ba yung kawa, di ba? Yung nagluluto ka, alam niyo yung kawa. Ayan. Hanapin niyo lang yan, yung malalim na parte ng lupa or bato na purwang kawa. Ganun siya. At saka isa, bato sa ibabaw, nasa rolling banda rin, na naghugis, litrang C, or ganyan na forma, oblong, sa actual. Ayan, klarong-klaro. Di ba? Ganun siya isolve yung puzzle na pattern na ginawa nila mga boss. Ayan siya. Dito lang siya hanapin. Pag mahanap mo na yan, alam mo na kung saan yung travel, iwan mo na dyan. Huwag ka na direkta magkukay. Kung sasabihin nyo, giveaways, for sure, alam ko kung sino yung may-ari ng lupa nito. Ganun lang din yung buhay ngayon. Dyan lang travel. Ganun lang, basta next na basahan mo, hanapin mo yung malalim na parte ng lupa, at saka bato na malawak din or lupa na malalim, na nasa bandang rolling. Kasi rolling tong lupa na to. Tignan nyo dito. Pababa na. Rolling kasi na isinulat siya. Kaya rolling din natin siya mahanap. Ganun lang siya mga boss. Sana may nakuha kang idea sa ginawa kong video. Kung nakasubscribe ka, napindot mo ng sadya o gusto mo napindot yung subscriber button dito, maraming salamat. Kahit di ko naman sinabi sa inyo na i-follow niyo, pero na-follow niyo po, na-subscribe niyo, maraming salamat. For sure, di kayo magsisisi na i-subscribe nitong channel ko. Dahil marami kayong matutunan dito sa mga video na ginawa ko. So proceed tayo sa next, kung mahanap natin to. Yung parte na to.